speaking mga kababayan, eto na nga, ngayon na sinabi ni PBBM na hindi siya ang nasa likod ng nakawan na ito or hindi siya ang mastermind. May hamon si Toby Chanko. Ito na naman, Toby Chanko. Mga kababayan, hinamon ni Toby Chanko si PBBM. Nako, Toby Chanko. Hinamon ni Toby Chanko si PBBM na sana daw patas ang kanyang kampanya, patas ang kampanya ni PBBM sa korupsyon. Sana daw hindi selective justice. Hamon ni Toby Chanko yan. Alam nyo, minsan mga kababayan, no, meron tayong kasabihan na huwag kang mag-wish. Bakit? Baka matupad. Ito mga kababayan, hamon ni Toby Chanko kay PBBM. Ito mga kababayan. If you are over 45, listen to me. You only need 10 minutes a day to lose weight without the stress. Administrasyong Marcos Jr. hinamon na patunayang patas ang kampanya kontra katiwalian at panagutin ang umano'y mastermind sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly? Hinamon ni Navotas Representative Toby Chanko ang administrasyon na patunayan na patas ang kampanya ito laban sa korupsyon sa pamamagitan ng pagkapsagot sa umano'y mastermind na iniimbestigahang flood control anomaly. Ito ay matapos sabihin ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mas lumalakas ang kaso laban si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa mga bagong testigo. Kabilang si dating Public Works Secretary Manny Bunuan at ilang dating bodyguards ni dating Appropriations Committee Chairman Zalpico. Ayon kay Chanko, hindi dapat hanggang sa mga umano'y sangkot lamang ang pananagutan. Anya, dapat din managot ang sinumang nagplano, nag-utos o nakinabang sa umano'y... Narinig nyo ang sabi ni Toby Chanko. Dapat ang pananagutan ay hindi sa sangkot lamang. Dapat pati ang nag-utos, pati ang nasa likod, at pati ang ugat or puno. Sige, ganito yan Hindi dapat sa sangkot lang. Congressman Toby Chanko, baka naman pwede nating i-rewind. Pinaayos mo ba yung flood control sa distrito mo na bangga ng pagmamay-ari mong barko? Baka naman Toby Chanko sa sobra mong ngalngal. At kapag ito'y naimbestigahan at na-research ito ni Jose Claire Castro, baka hindi alam ng mga Pilipino yung flood control sa Navotas, kaya hindi matigil-tigil ang baha dyan. Baka naman hindi nyo alam, yung barkong nakabangga sa flood control sa Navotas, pagmamay-aring barko po yun ni Toby Chanko sa negosyong sardinas. Baka naman, kapag na-research ito, Toby Chanko, sinabi ko sa'yo, kapag banggain mo ang administrasyon, make sure na wala kang sabit. Kasi kadalasan pa naman sa umiiyak at nagngangalngal. Lahat sila may mga kasong kinakaharap. Lahat sila ay may mga sabit at tinatagong lihim. Si Mike Defensor umiiyak kasi may sabit. Si Chavit Singson umiiyak kasi may chabit. Baka pati ikaw machabit ka na rin. Nako, bakit hindi natin subukan? Puntahan natin. Puntahan natin si Jam Magno. Baka naman kasi Toby Chanko. Jam Magno. Toby Chanko. Ito pakinggan ninyo. Mga kababayan. Story time. Make it make sense to me, Toby Chanko, that ang mga ginagawa mo ngayon ay hindi naman talaga trabaho bilang isang kongresista. Ang ginagawa mo ngayon ay ang nag-audition ka para maisama sa senatorial slate ni Sara Duterte for 2028. At ginagamit mo ang pangalan ng former Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List at hindi ko papayagan niyang hayop ka. Don't me. Una sa lahat, ano nga ba talaga ang trabaho ng isang kongresista, Toby? Hindi naman ikaw kolumnista, hindi ka naman chismis. Dapat ang binibigay mo sa taong bayan. Ang binibigay mo dapat ay ang paninerbisyo mo. Pero wala kang ibang ginawa, kundi maglinlang, magsabi ng puro kabulastugan, gumawa ng kung ano-anong panggugulo,
Na? To the point that ginagamit mo na ang pangalan na iniingatan at tinatrabaho namin ng maayos para lang talaga i-push ang pagiging DDS mo. Tapos sasabihin mo, hindi ka DDS. Yawa man di ikanda ko. Isipin mo niyan, Toby. Ang trabaho ng isang kongresista ay ang gumawa ng mga batas para maiangat ang nirepresenta niyang distrito. Because you're a district congressman. Pero ano ang ginagawa mo? Iniintriga mo ang team mo party list na mas nagtatrabaho kaysa sa'yo. Times 3 pa dahil 3 na ang seats namin in Congress. And don't tell us hindi mo alam. Because every time na lumulutang ang nabotas, pag may konting ulan at bumabaha agad-agad, sa amin ka humihingi ng saklolo. And trust me, hindi ko kinikwenta ito. Sinasabi ko lamang ang facts na sa amin ka humihingi ng tulong. Pero kapag intriga ka, wagas. Stop it. Hindi pa pwede na kunin ka ni Sara Duterte dahil may utak ka o dahil uso sa kanya ang hindi kumukuha ng may utak. Dahil uso sa kanya na hindi trabaho ang ginagawa kundi pangingintriga. Dahil uso sa mga DDS talaga na nanlilinlang na lang talaga kayo ng Pilipino dahil wala naman kayong kapasidad para maging leader ng bansang to. Isipin mo yan, nag-audition ka para piliin ka bilang senador pero ang pangit-pangit ng track record mo bilang congressman. Sige, pag-usapan nga natin yan. Congressman ka ng isang distrito sa Navotas, lone district of the city of Navotas. And yet, despite the billions that you have received in allocable budget, lumulutang pa rin kayo pag may konting ulan. Sa amin ka pa rin humihingi ng saklolo pag may nasusunugan. Sa amin ka pa rin humihingi ng saklolo pag may kailangan ka para sa distrito mo. Pero kami, i-question mo kami kung bakit ganyan ang insertions namin. Hindi ba trabaho mo nga yan para sagutin din? Dahil ikaw naman ang vice chair ng appropriations ng PESTE ka? Make it make sense to me, Toby Tiangco. Kita nyo? Billions ang kanyang allocable. Pero pag bumabaha, nanghihingi siya sa mga party list. Kapag may sunog, nanghihingi siyang tulong sa karatig niyang lalawigan. So, nasaan napunta ang billions? Tapos ngayon, umaaray ka. Sasabihin mo, kailangan patas, pantay, ang mapaparusahan, hindi lang ang sangkot, pati ang mastermind. Kung isali ka, kasi kasali ka naman sa flood control corruption, gusto mo ba yon? Meron pang isa, bukod sa binulgar ni Jam Magno. Eto pa, yung sunod. Mga kababayan. Ang nangyari, yung barge ng Haitol ang nakabangga at nakasira sa bahagi ng dike na yon and they refused to pay. That's the story. Right? Hindi naman, sinasabi namin, ipagawa nyo. Hindi naman pay. I mean, whatever, basta just restore it. Yeah. They refuse. They have not. Yes. They have not. Okay, if I ask you this first before we move on. Ma'am Brinda, hello po. Who was Mamunit ang Serisa responsible in Porcilo. following up with Haitol that they repair it? Should it have been the city, the DPWH, the mayor? Sino po dapat? No, DPWH, because we have no personality. Kasi di ba, pag magdedemanda na, wala kaming personalidad kasi walang ginastos yung Ma'am local Brenda, hello government po. doon. Ang gumastos doon, DPWH. So sila yung may personality na habulin. Pero Ang gumastos DPWH. Ang tanong, kaninong barko yung bumangga sa dike? Sino ang may-ari ng barko? Bakit yung napakalawak ng sunog sa Navotas? Bakit hindi mo na-resolve at halos tumulong na ang Japan para tupok ang para maapula ang apoy? Ma'am Johannes Cheng, hello po. Ayan Ito, Navotas City Loan District 2B, Chanco, is demanding legal action against the company that caused damage to the Tangos Tansa Navigational Gate. Statement on Wednesday, July 4, Chanco cited the urgent need for accountability even a Typhoon Karina left many areas in Metro Manila flooded. So, sasabihin mo paano? Hindi nyo iniisip. Sa inyo naman yung barko. Diba? Para daw kung keep up, napansin nyo ba? Bakit kaya tahimik si Toby Tiangco ngayon tungkol sa sunog na sumiklab sa landfill ng Navotas? Lubhang nakaapekto sa karating lungsod. Mga kapamilya, alas 3 na ng madaling araw at hanggang ngayon ay patuloy ang sunog na sumiklab sa Navotas Sanitary Landfill sa Barangay Tansados ng lungsod na nagsimula paggabi. Sa laki ng apoy, tanaw mula rito sa kinaroroonan ko, nagampalit dahil sa Malabon ang sunog. Mga kababayan, isang matinding usapin ang yumanig hindi lang sa isang lungsod, kundi sa buong Kalakang, Maynila. Isang insidente ang nagdulot ng nakalalasong hangin. Naglagay sa libo-libong mamamayan sa panganib at ang epekto, umabot pa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Hindi na ito simpleng aberya. Hindi na ito maliit na problema na pwedeng baliwalain.
Asan ang pondo? Sir Noel Sikat, hello po. Ngayon, ang tanong, nasaan ang pondo? Di ba? Ay nako, mga kababayan. Nasaan ang pondo? Bakit hindi maapula? Bakit hindi, mga kababayan, ma-resolba yung problema na yan? Di ba? Kita nyo, mga kababayan. Ay nako talaga. Luso mo, tubicangko. Di ba, mga kababayan?